guidance ulit ng Holy Spirit, no? So, sa ngayon, ang title ng ating talk for this afternoon is Growing the Spirit. So, kailangan nating lumago, no? Lumago yung mahal na Espiritu Santo sa ating buhay. No? Dahil nabigyan na kayo last week, alam ko na-pray over kayo individually. No? So, ang anchor verse ng talk na ito is taken from Galatians chapter 5 verse 25, no? New American Bible. If we live by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Sa sambungin nyo, si tabibi kita na Espiritu Santo necesita deha kita con el Espiritu Santo giya ko naton o kontrola ko naton, no? Sa Tagalog pa, kung tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Espiritu, mamuhay tayo ng ayon sa Espiritu, no? Yun ang ibig sabihin niya. Yan ang Bible, ayan ang verse natin sa talk na ito. So yan, yung title natin, no? Growing in the Spirit. Bakit, Brad? Bakit growing? Bakit palaki pa lang? Kasi nga tayo, babies pa lang sa Holy Spirit. No? Kailangan pa natin mag-grow. Mamaya, as we go on, malalaman natin yung mga tools sa buhay natin paano tayo mag-grow in the Holy Spirit. May mga tools mamaya, makikita natin para magamit natin, no? Sa pang-araw-araw na buhay natin. So, pakilala mo na ulit. Ako pala si Brad Jojo Pareha, ang aking sister wife, nakapula, maganda. Si Swanji Pareha. No? Year, palapakan natin sister wife. 26 years na kami sa Couples for Christ. Wow. Year 2000, I think October, hindi ko matandaan yung exact date na pumasok kami. Nagpakasal kami year 2008. So, May, 26 years na rin kami happy. Married, you know, this is wife. Galing po ako, Bucor ako ngayon sa Bucor, Bureau of Corrections. Pero previously, sa Philippine National Police ako. Naka 2 years ako sa Philippine National Police, RNG, then transfer ng service sa Bucor. So ngayon, active service pa rin sa Bucor. So ito yung, pakilala ko yung pamilya ko. Kita nyo ba? Hindi ko siya klaro, no? So ang panganay ko yung nakasalamin sa kanan. Yan, tapos ako, sister wife ko yung nakapula. Ang pangalawa namin itong nakaputi, apprentice seaman, o nasa Japan siya ngayon. Yung pangatlo namin, yung sa likod ng misis ko, first year college nursing student sa Pilar. Yung pang-apat namin, Unika Iha, pinahiram sa amin ng Panginoon. Last year, kinuha na siya ang Panginoon ulit. Pero andyan pa rin siya. Kasabay pa rin namin. Yan yung masayang pamilya ko. So, ito po yung part ng aking talk ngayon, no? Yung part 1 is about the hub of our life. Then, part 2, itatagal natin mamaya yung vision and mission ng Couples for Christ, statement of philosophy, tapos yung how do we support one another in Couples for Christ. Tapos may mga sub-topic, no? Yung by our commitment, committed relationship. Yung cover natin hindi ko na masyado i-tackle kasi yung susunod na speaker ang magpapadsay ko dyan. Tapos about the household, mamaya maintindihan nyo kung ano yung household, ano mga ginagawa niyan. Tapos yung mga ongoing teaching, formation ng Couples for Christ. So itong CLP parang
parang entry point lang ito sa Couples for Christ. As you go on, habang tumatagal kayo, may mga 4-year yata ito, sis, no? 4-year program. Pagtapos yung ng CLP graduate kayo, may mga continuous na teachings yan. Diyan yung maiintindihan mas lalo kung paano mabuhay, no? Na ayon sa Espiritu Santo. So, and the last one is, ano daw? Regular activities ng CFC. Mamaya, malalaman nyo rin yung mga programs, activities, yearly, annual, or monthly ng Couples for Christ. Yan yun. So, the hub of our life. Hub. Ibig sabihin, sentro, no? Sentro. So, I will be distributing bond paper sa inyo, tsaka ball pen. Kahit isa lang, isang coupon, isang bond paper. Tapos, mag-drawing tayo. Mag-drawing tayo mga brothers and sisters. May ball pen sila. Okay na? Okay. Malaking circle. Circle lang. Kahit hindi perfect circle, basta circle lang. Medyo malaki. Kung pwede buong bond paper na circle, mas maganda. Kahit isa lang sa isang popol. Meron na kayo, brad, sa isang meron na. Isang buong circle. So, ano ang mga kahulugan niyan? Circle na yan. Brad, ikaw? Hindi perfect. Okay rin. Brad, anong makuha mo dyan? Masabi mo sa circle na yan? Parang isang bilog lang na malaki na empty, di ba? Parang once siya. Kumbaga sa bogey nyo, parang seko ba? Empty lang siya, no? Walang kahulugan. So ngayon, drawingan nyo ulit ng maliit na circle sa gitna niya. Sa gitna niya, pinakagitna, maliit na circle. Yan, maliit na circle. Sa gitna niya, tapos lagyan yung word na Christ. 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 So, okay na? I-internalize nyo, brother and sis. No? Dati, hindi pa kayo dumaan ng CLP, hindi pa kayo naka-top number 7 na ngayon, parang circle lang kanina, no? Ngayon, nung naimbitahan kayo sa Christian Life Program ng CFC, dahan-dahan, hindi naman bigla, at least nakakaroon ng parang meaning na, di ba? Yung circle na yan, parang buhay natin yan. Ngayon, nandiyan na si Kristo. Dahil sa Christian Life Program, dahil sa pag-attend nyo dito, ayun, nandiyan si Kristo sa gitna nyo. No? Tapos, drawingan nyo ng 5 spoke yan, 5 guhit. 5, ganun. Pantay-pantay lang, 5. 5 guhit. Walang iba yung isa. Mag-spoke lang siya, gano'n, 5. So, okay na. So, ito yung mga kapatid, yung drawing nyo kanina. Outer ring. Ang buhay parang gulong, di ba? Ang buhay natin, parang gulong rin. Pwede rin natin maihaling tulad sa gulong ng bike, gulong ng mga motor yan, no? Yung sa edge na yan, na circle, outer ring yan. Sa atin pa yung kanyang exterior. Tapos sa loob niyan, interior, di ba? Kasi alam ko yan, dahil nung maliit ako bata, yung lolo ko, tinuturuan ako paano mag-repair ng bike. Kaya alam ko yung mga parts niyan. Gulong yan. No? Yan ang buhay natin. This is the part of the wheel that meets the road.
These represent daily Christian life. Ang nag-represent na yan, yung pang-araw-araw na buhay natin. Di ba mga kapatid, yung buhay natin, may panahon na saya, may panahon na lulungkot, may panahon may problema, may panahon wala. Katulad din ng gulong, may panahon dadaan sa espalto, may panahon dadaan